Nag-umpisa po ako 2010 dito sa aming barangay ng Bantay Bayan. Pero po ako'y nagtitinda sa umaga ng buko at sa gabi naman ako'y Bantay Bayan. Nagtatrabaho rin ng Bantay Bayan. Diyan ko po na itataguyod yung pag-aaral ng aking mga anak. Masipag po na tao yan. Yan po ay nagnegosyo ng buko, nagtutulak ng kariton, nagtitinda rin po ng prutas. Nagsumikap siya, kaya niya po narating yung pagkakataong ito dahil sa kanyang natatanging kasipagan. Sa 5 kong anak, nakapagpaaral po na nag-aaral po sa kolehiyo. Dito na talagang naninilbihan sa barangay. Kung titignan natin si Kuya Bernard, seryoso, pero kung makipag-usap siya sa tao, may pagkabibo. Malapit ang tao sa pakikipag-usap sa kanya. Madali siyang makausap ng maayos. Marami na po ako naging experience, nakahuli na po ako ng mga magnanakaw, aksidente, nakaka-encounter po rin ako, nakukuha ko, napapalap ko agad. Pag-grooving dito sa aming barangay, talagang hindi mahuwaran ang kanyang kasipagan sa pag-iikot. Talagang buwis buhay. Serbisyong ginagampanan niya na talagang para makatulong naman at ikakaayos ng aming barangay dito sa Hulo. Member ako ng Zumba group ni Kapitana. Eventually, hinire niya ako as a PA. And then, 2018, nano niya ako ng as XO kasi nakita niya how I handle the Bantay Bayan. Pagdating sa trabaho, sa mga tao ko, sa mga tanod ko, may panahon ako sa kanila na kaibigan ko sila pag off duty. Sabi ko nga lagi sa kanila, respetuhan tayo dito. Respetuhin ko kayo bilang kayo. Respetuhin niyo ako bilang ako. Bilang Bantay Bayan, work hard, discipline, respect everyone. Maging mabuting halimbawa sa lahat. Dito ako, nagakot ako yan. Gaganon ko yan. Tapos, gaganon ko yan. Tapos, papanig ko yan. 65 na po siya, pero malakas pa po. Talagang marami po siyang nagagawa rito sa barangay. Barangay tanod pa po siya. Siya pa po ang nag-ano ng basura. Siya na rin naghahakot sa buong barangay harapin para kunin yung basura ng mga tao rito. Minsan nga, darating yung basura, madaling araw, gising yun. Kinakantsawan nga namin minsan, hindi ka na matutulog, umaga darating yun. Talagang masipag siya kung sa sipag. Ang simula ko po galing po ako sa loob ng kulungan. Pagkalabas ko po, pumunta ako dito sa barangay at nakikiusap ako sa aming kapitan. Ako pwede tulungan ako, gusto ko magbagong buhay. Nung nakalaya ako, inanong ko sa sarili ko na pagbabagong buhay at gusto kong tumulong naman sa mga kapwa ko at saka yung Dahil alam ko, nung pinanganak ako, mabuting tao ko, kaya binalik ko lang yung sarili ko sa ganung Basta isipin mo lang yung makatulong ka sa kapwa mo, sa mga kasasakupan mo, sa yung mga taong nangangailangan. Una tao, bago yung sarili.
Nagsimula ako February 18, 2018 din, hanggang ngayon. Nakikita ko naman sa kanya na talaga mabait siya, tsaka maaasahan. Nagsabi siya sa akin na, ate, sabi niya gusto ko magbantay bayan. Sabi ko, okay, sige. Si Maru, masyado yan, laging masayahin. Pagka nakikita ka niyan, o ate, anong kailangan mo? O ate, anong gusto mo? Kasi, kumbaga, sa kanya kasi tiwala. Yung tiwala kasi, di ba, mahirap i-gain. Sa kanya kasi tiwala ako. Nakikita ko sa trabaho, talaga maayos siya. Kahit na antok na yan, talagang pagkakailangan mo, kailangan ni Kap, talagang gigising at gigising siya. Walang pagod, walang antok. Pagka may kailangan, responde, kahit tulog yan. Maro may responde tayo, ansyan yan. Maro may kailangan tayong puntahan, ansyan yan. 12 years old po ako. Sabi ko, mas gusto kong maging mapayapa po yung barangay ng Tamboritaas. Kaya po sabi ko, pagdating ng panahon na dumating ako sa tamang edad, magbabantay bayan po ako para maano ko po yung kaayusan ng barangay ng Tamboritaas po. Naabutan ko na yung batang yan dito. Maliit pa siya. Dito na siya nakatira. Wala naman pong masama sa pag-umpisa ka na ganitong edad sa pagiging bantay bayan. Kung ginagamit mo naman po sa tama yung edad mo at saka pakikitungo sa tao, mas maganda po yun. Sa maaga pa lang, makapag-umpisa ka na. Masasabi kong mabuting bata siya. Hindi siya naligaw ng landas. Nabigyan ako ng katungkulan bilang officer in charge. Napagtanto ko, malaki pala responsibilidad ko bilang bantay bayan. Natuto kong makisama, makibagay, naging mahaba yung aking pasensya, natutunan akong makasalumuha sa mga bata, matanda. Kapag duty ko, hindi pwedeng yung a-absent pa ako, hindi ko magawa eh. Kasi hinahanap na rin ang katawan ko eh, hindi pwedeng hindi ako duty. Kahit na sabihin mong gayop ako, hanggat maaari duty ko. Kasi parang yung nakaligayahan ng kaligayahan ng nararamdaman ko sa puso ko. Ang paglilingkod, kailangan nasa puso. Nasa puso, nasa utak. Ang dahil ko na nga pinasok na trabaho, naging budigera ako, pumasok pa ako sa construction. Pero lately talaga, desk officer na lang talaga ako. Sabi nga nila, ang desk officer daw, madali lang daw trabaho kasi paupo-upo. Pero sa totoo lang po, pag may reklamo, minsan sunod-sunod po yan. Eh ma'am, kasi po yung kapitbahay namin, ganito, pakipuntahan nyo nga. Kaya po minsan, yung very stressful talaga yung trabaho namin ng desk officer. Kasi sa amin po unang bumabaksak yung problema eh. Ako po, isang tao na matiisin. Tsaka kung ano po yung available na trabaho, inapasok ko po yan. Kumbaga, nagsisikap ako para sa sarili ko. Sana po, yung paglilingkod ko sa barangay, pagka may pumasok dito, siyempre ganun din ang gawin nila. Lahat all around ako doon. Magtatayo ng tent, magtatapon ng basura, madaling araw pa lang ginigising ako para magtapon. Buwis-buhay sila, tapos tuwing gabi, kumbaga tuwing gabi, nagpapakapuyan sila para maano tong barangay Daambakan, maayos. Walang mga angal-angal, puro trabaho ang gagawin. Yung pagod, okay lang yun eh. Natural yun eh. Basta trabaho lang.
dating OFW. Nawalan ako ng trabaho. Sa tulong ng aming Kapitan Dario Fernandez, binigyan niya ang pagkakataon na magtrabaho sa kanya bilang bantay bayan. At may maliit akong anak na pauwi-uwi lang ako sa Marinduque. Lumaki siya sa akin na hindi ako masyadong nakilala. Hanggang sa ngayon ang anak ko nasa 15 years old na. Nangako ako sa kanya na pag-aaralin ko siya rito. Tulong ng ating kapitan na bibigyan ako konting financial para sa expenses sa pag-aaral nila. Napapriority ko minsan itong bantay bayan. Ito ang aking pangalawang tahanan. Ang kakibat naman ng trabaho ito para din sa pamilya ko. Ako po, dati po akong addict na nalulong din sa masamang bisyo, membro ng fraternity, sa riot, naging sanhi ng pagkakakulong ko. Hanggang sa naisipan ko na maling ehemplo yung ginagawa ko. Alam ko si Orlan, dating maloko. Ngayon nakikita na yung pagbabago bilang bantay bayan. Bali yung dedication niya sa trabaho niya. Kahit yung tapos na yung oras ng kanyang shift, at mayroon pa rin kaso, andito pa rin siya para ipagpatuloy yun. Yung nangailangan si Kapitan ng Barangay Tanod, nag-apply ako para kahit paano mabawas-bawasan yung problema ng magulang ko sa akin. Kaya maganda yung magkaroon ng peace and order sa kabataan. Kaya gusto kong mahikayat lahat sila na magbagong buhay pa. Ang nagtulak po sa akin sa pagiging bantay bayan, naisip ko rin po kasi na umiidad na ako. At hindi naman po habang buhay na susuportahan ako ng pamilya ko. So kailangan ko rin pong itaguyod yung sarili ko. So magmula nung siya'y pumasok, yung kanyang panunungkulan bilang isang desk officer, pag-response niya, pagkilos, pakikipag-usap, talagang nakita ko yung kanyang kasipagan at katapatan. Todo trabaho po kami para po makatulong po sa mga residente po namin dito sa amin. Yun po yung pinaka-fulfilling sa amin kasi ang dami po namin tulungan. Pagkakatiwalaan ka ng mga tao sa nasasakupan mo, maging tapat at totoo lang po sa serbisyo. Kung gusto po natin igalang tayo ng kapwa natin, matuto rin po tayo magbigay ng galang sa kanila. Isa po akong barangay tanod puno sa Buhayang Bato. Masipag siya sa trabaho. Basta pag halimbawa tinawag siya, kahit nagluluto yan, pag tinawag ko, lalabas at lalabas yan. Kasi may panggabi asawa ko eh. Kaya pag umaga, ako na nagluluto, ako na parang pagpahinga na siya naman siya. Bali, nagsimula ako ng volunteer 2016. Maganda naman kasi ang pamalakad ngayon sa amin eh. Kumbaga nagmalaking improvement nangyari sa baryo namin. Sabi ko, susuportahan ko kapitan namin kahit anong mangyari para mapaayos namin, kung tutulungan namin para mapa-improve lalo ang barangay namin.